Kabanata Siyam. Kasama ni Leandro. Mula nga sa unang sikat ng araw ay dama ni Leandro ang bigat ng araw na iyon. May pulong siya kasama ang mga magsasaka, ang barangay captain at isang abogado mula sa munisipyo na tumulong maglinis ng mga dokumento ng lupain. Nasa gitna siya ng maliit na bulwagan ng barangay, nakatayo sa harap ng mga tao, may hawak na folder na puno ng papeles. Mga kasamahan, panimula ni Leandro. Malinaw na pekeng dokumento ang ginamit ng Altura Land. Ang problema lang, may ilang opisyal sa lungsod na pinaniwala nila. Kailangan natin ng ebidensya mula sa National Land Registry para maibalik ang legalidad ng titulo. Gaano katagal yun? Tanong ni Tio Ben. Depende, sagot ni Leandro. Pero habang umaandar yung kaso, kailangan nating ipakita na patuloy na produktibo ang lupain. Hindi tayo pwedeng mapatigil kahit sandali. Tumango ang lahat ngunit halatang may kaba pa rin. Ang mga mukha nila ay may halong takot at tiwala. Takot na baka mawala ang lupang minahal nila at tiwala na kay Leandro pa rin nila isasandal ang laban. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni Maya. Ang dami mong bitbit, Leandro. Kailan ka huling natulog ng maayos? Ngumiti si Leandro pero matatag. Hindi ko na alam, pero okay lang. Basta may kasamang Maya na palagi nandyan, kakayanin. Umiling si Maya na nakangiti rin. Kahit kailan, marunong ka pa rin magpakyut kahit may problema. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang abogadong ipinadala ng law firm ni Clara Sarmiento upang magbigay ng cease and desist order sa operasyon ng farm. Sa ilalim ng utos ng korte para sa Altura Land Development, wika ng abogado, pinapatigil muna ang lahat ng aktibidad dito hanggat hindi pa nare-resolba ang kaso. Natahimik ang mga tao roon. Hindi pwede, sigaw ng isang magsasaka. Paano ang tanim namin? Hinawakan naman ni Leandro ang isang papel. Walang bisa to, mariini ang sabi. Wala pa silang desisyon. Hindi ko ipapatigil ang kabuhayan ng mga tao dahil lang sa pananakot. Nilagdaan niya agad ang counter affidavit at inabot sa abogado. Pakisabi rin kay Clara, hindi na ako yung Leandro na nakikinig lang. Samantala mula sa Maynila, nakaupo nga si Clara sa kanyang opisina, nakatingin sa larawan nila noon ni Leandro sa cellphone. Hindi ka makakatakas sa akin, Leandro. Bulong niya sa sarili. Kung ano ang minahal mo noon, iyon din ang wawasak sa iyo. Lumapit naman si Mr. Valdez na bitbit ang bagong report. Mukhang hindi umubra ang utos. Tumangging tumigil si Leandro. Hayaan mo muna, sagot ni Clara. Habang mas lumalaban siya, mas madali siyang bigwasan kapag bumigay. Ang gagawin natin, sirain natin ang pangalan niya. Ipakalat mo sa mga media na ginagamit lang niya ang mga magsasaka para sa pansariling interes. Ngumiti si Valdez. Mabilis yan. Isang press release lang. Kinabukasan, dumating nga ang unos. Hindi ulan, kundi isang balita. Sa isang lokal na istasyon ng radyo, ipinalabas nga ang isang report. Ayon sa bagong impormasyon, ginagamit umano ni Leandro de la Vega ang proyekto ng San Felipe bilang personal na negosyo. Ang lahat daw ng kikitain dito ay mapupunta sa pamilya nito at walang ibibigay sa mga magsasaka. Pagkarinig ng mga tao sa baryo ay agad na nagkaroon ng opinyon ng bawat isa. Maraming nagkagulo dahil hindi sila natuwa. Akala namin isa siya sa atin. Baka totoo nga, ano ba ang pakialam niya sa mga magsasakang tulad natin? Naramdaman ni Leandro ang bigat ng bawat salitang lumalabas mula sa radyo na sinabi ng ilang mga magsasaka. Leandro, sabi ni Maya, ano tong mga balitang to? Kasinungalingan iyan, sagot niya. Laro lang nila Clara ang sinabi sa radyo. Alam kong hindi ka maniniwala ron. Pero hindi agad sumagot si Maya. Tumalikod ito at tumingin sa malayo. Mahirap hindi mag-isip, Leandro, sabi niya. Dati mo siyang minahal at ngayon, parang alam niya lahat ng paraan para saktan ka. Hindi siya makakakuha ng panalo sa kasinungalingan, sagot ni Leandro. Malalampasan ko to kahit ako lang mag-isa. Hindi ka mag-isa, sagot ni Maya. Pero sana, Leandro, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Ang mga salitang iyon ay parang tumusok sa dibdib ni Leandro. Pakiramdam niya ay pwedeng magtagumpay si Clara kung wala siyang gagawin para lampasan ito. Kinagabihan, nag-usap nga sila ni Don Alfonso sa telepono. Anak, sabi ng ama, napanood ko sa balita. Gusto kong bumalik ka muna rito. Hayaan mo akong ayusin yan. Hindi papa, sagot ni Leandro. Ako ang nagsimula nito. Ako rin ang tatapos. Pero anak, masyado kang tinitira sa media. Pati kumpanya natin nadadamay. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangalan ng De La Vega. Pero hindi rin ako tatakbo palayo.
sa mga taong naniniwala sa akin dito. Natahimik si Don Alfonso. Maya-maya'y bumuntong hininga ito. Sige anak, kung yan ang desisyon mo. Kinabukasan, dumating nga si Clara sa mismong baryo. Nakasuot ito ng puting blazer at nakangiti sa mga tao. Magandang umaga po, bati niya na may dala pang camera crew. Gusto lang naming ipaliwanag sa inyo na hindi namin kalaban ang mga taga San Felipe. Gusto lang naming mapaunlad ito. Nagkatinginan ng mga tao. Lumapit naman agad si Leandro. Clara, hindi mo kailangan magkunwari. Alam ko kung ano ang laro mo. Ngumiti ito malamig. Hindi ko laro to, Leandro. Pero kung gusto mong personalin, alam mo naman kung saan ako mahahanap. Mag-usap tayo. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Leandro. Para lang makaganti. Lumapit si Clara na halos dikit na sa mukha niya. Hindi lang ganti, Leandro. Kasi noon iniwanan mo ako para hanapin ang sarili mo. At nakita mo na ba ang tunay mong sarili ngayon? Tumalikod si Clara na nag-iwan ng katahimikan at galit sa hangin. Pag-alis ni Clara ay lumapit si Maya kay Leandro. Totoo bang iniwan mo siya noon? Tumango si Leandro at tumingin sa dalaga. Oo, pero dahil mali na yung relasyon naming hindi na totoo. Sigurado ka bang wala kang dapat pang sabihin? Natahimik si Leandro sandali. May isang lihim akong hindi nasabi noon. Si Clara ay hindi ko lang dating kasintahan. Siya rin ang dahilan kung bakit ako umalis sa Maynila. Nadiskubre kong isa siya sa mga sangkot sa anomalya sa kumpanya noon. Pero dahil mahal ko siya, pinagtakpan ko. Nang malaman ng board, ako ang sinisi. Kaya ako tumakas. Natahimik si Maya. Mabigat ang tinig ni Leandro sa pagbubulgar nito sa kanya at puno ito ng sakit at pagsisisi. Kaya ayokong umalis dito. Dagdag niya. Dito ako nagsimulang maging totoo. Tumulo bigla ang luha ni Maya. Kung ganon, nandito ako para samahan ka. Ano man ang maging resulta ng labang ito. Lumipas ang ilang linggo. Sa tulong ni Don Alfonso at ng ilang dating kakilala ni Leandro sa loob ng kumpanya, ay napatunayan nilang peke ang mga dokumento ng Altura Land. Isang gabi rin, dumating nga ang tawag mula sa isang abogado. Mr. De La Vega, sabi ng abogado, lumabas na ang resulta ng initial hearing. Ang dokumentong hawak ng Altura ay invalid. Pero hindi pa tapos ang kaso, maghahain pa sila ng apela. Ngumiti si Leandro. Salamat, at least mas may laban tayo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, dumating bigla ang tawag ni Maya sa telepono na nangangatog ang boses. Leandro, may sunog sa kabilang bahagi ng farm. Napatigil siya. Ano? Hindi namin alam kung paano nagsimula, pero mabilis kumalat ang apoy. Kailangan ka namin dito. Agad niyang tinakbo ang labas at sumakay ng motor. Magmula sa pwesto niya sa malayo, ay makikita nga ang pulang liwanag na tumatago sa gabi. Ang lugar kung saan makikita ang sunog na sinabi ni Maya. Pagdating ni Leandro sa lugar, nagkakagulo na ang mga tao. Ang apoy ay sumisiklab sa mga bagong greenhouse na dinamay rin ng ilang mga pananim at isang kamalig. Maya, sigaw niya. Nandito ako, sagot ni Maya na may hawak na timba at basang-basa ang damit. Nagpatulong si Leandro sa mga residente habang hindi pa dumarating ang mga bombero. Tinulungan nila ang isa't isa kahit wala pa silang tulog, kahit mainit ang paligid. At nang sa wakas ay naapula ang apoy, ay naupo si Leandro sa lupa, hinihingal siyang pinapanood ang abo ng ilang buwang pinaghirapan ng mga taga San Felipe. Maririnig nga rin ang tunog na nagmumula sa isang maliit na truck ng bombero ng munisipyo na huli na rin nang dumating. Sila ba ang may kagagawa nito? Tanong ni Maya na nanginginig. Gusto nilang sumuko tayo. Tumingin si Leandro sa dalaga at sa mga matang iyon ay may apoy na mas matindi pa kaysa sa nasunog na mga pinaghirapan nila. Hindi tayo susuko, sabi niya. Hindi habang may natitira pa tayong paninindigan. Habang unti-unting lumalayo ang usok sa langit, alam ni Leandro na hindi lang ito laban para sa lupa. Ito ay laban na rin para sa katotohanan at sa taong minahal niya ngayon ng buong puso.